Sinupalpal po ni Senator Rodante Marcoleta yung mga broadcaster ng Abante News. Yang Abante News po na yan ay kapatid po ng Bilyonaryo News Channel na nagbalita po ng pagkabayas-bayas laban sa asawa po ni Senator Rodante Marcoleta na si Madam Edna Marcoleta. Pambihila, kaya bagsak sa komprehensyon ng mga Pilipino dahil sa katulad mo eh. Makikinig ka na lang, bingi-bingi ka pa. Ang bihira itong broadcaster na ito. Ano, malihis lang? Mapilipit lang yung sinasabi? Alam nyo, mga kababayan, sa Biblia, kilala naman natin kung sino yung nagpipilipit ng salita eh. 'Di ba? Ayoko na lang sabihing jablo, ay kaso ang problema, nasabi ko na. Hindi ko naman sinasabing jablo tong broadcaster na to, walang ganon. Grabe, no? Siya si Tinig ng Karunungan na nauna nating sinagot mga kapatid. Pero bahagi lamang dito sa pagtawag ni Senador Marcoleta mismo na bayaran ang Abante at may binanggit pa siyang tanga sa huling bahagi, mga kapatid. At ayon naman nitong si Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC, bias Bilyonaryo Channel, bias ang Abante News sa usapin kaugnay sa pag-interview kay Senator Rodante Marcoleta na may kaugnayan sa kaniyang asawa. Now, ngayon, kung tingnan natin mga kapatid, kung nagsubaybay kayo sa ating pagtalakay kaugnay dito, una, sa usapin kaugnay sa Abante News, di ba, nagbalita tungkol sa isyu kaugnay sa asawa ni Senador Rodante Marcoleta. Pero, maituring bang bias kung kinuha nila ang panig ni Senador Rodante Marcoleta sa interview? Pero, kahit kinuha nila ang panig sa interview, itong si Tinig ng Karunungan na isang kaanib sa ANC, ubay, nagpahayag ng galit mga kapatid, di ba? Tinatawag niyang bias maliban na si Marcoleta may pahayag na bayaran at tanga ang media. So, maituring bang bias kung kumukuha ng panig ng isang inaakusahan o kaya asawa sa inaakusahan? Mahirap yun tawaging bias ang media. Maaring hindi nila pabor yung pag-interview, pero dapat kanyang sagutin ang mga katanungan. Hindi sasabihing bayaran kayo at tanga. At dahil na-interview, kinuha ang kaniyang panig at kahit may bahagi sa interview di nagustuhan, hindi yan otomatikong tatawaging bias. Okay, bigyan ko kayo ng pagkumpara. Naalala niyo ba yung tinatalakay natin na inilabas sa INC TV na isa daw paring Katoliko na na-convert sa INC? Tinatalakay natin yan. At na-expose natin yan na hindi totoong pare ang iniulat nilang pare sa simbahang Katoliko daw. Yun ang mas mabigat. Bakit mas mabigat? Dahil maling information, misrepresentation, at direktang propaganda laban sa simbahang Katoliko. Pero wala silang malinaw na public apology sa pag-amin ng pagkakamali kaugnay diyan. Tatalakayin natin bahagi lang nitong sumabog na damdamin ni Senador Marcoleta at sa isang kaanib ng INC, mga kapatid. So tatalakayin natin ito sa pagkakataon at bahagi lamang, no, hindi ang kabubuan dahil ako ang inasasan ngayon sa punto por puntong magtalakay. Kumusta? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like,
At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Di na natin patatagalin pa mga kapatid. Bahagi lang ang ating bigyang reaction pero sa susunod yung kabuuan na kaugnay dito. No? Nakita ko lang ito kasi na grabe ang pagsabog ng galit ni Senador Rodante Marcolita. May kaugnayan kasi ito sa dokumento na nag-uugnay din sa kanyang misis sa Diskaya family. No? Ito muna na bahagi lang bago tayo papasok sa punto por punto. Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Ang napakinggan ninyo ay si Tinig ng Karunungan na nauna na nating sinagot din yung iba pang isyu at may isyu pa siya kaugnay kay Cardinal David na ating sasagutin. Etong isyu na ito, nag-react siya dahil may bahagi dito na sa damdamin ni Senador Rodante Marcoleta, sinabi niyang bayaran. At maliban na sinabi niyang bayaran, may pahayag pa siya na grabe, tanga daw. Okay, tuloy natin. tinig ng karunungan. Sinupalpal po ni Senator Rodante Marcoleta yung mga broadcaster ng Abante News. Yang Abante News po na yan ay kapatid po ng bilyonaryo news channel na nagbalita po ng pagkabayas-bayas. Okay, nagbalita, di lang ang Abante, kundi ang kapatid, Sister Media Network, no? Pala yung bilyonaryo na bias daw. Sa media, kailan ba magiging bias sa pagbalita ang isang media? Dahil matagal ako sa journalism, matagal ako sa broadcast din at sa TV mga kapatid. At naging editor ako, naging production director at naging officer sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. So kailangan ba magiging bias ang isang balita? May bias lang sa isang balita. Naalala ko pala ang definition sa balita sa Mascom. Ang definition nila, kung ang isang tao daw umano ay nakagat ng aso, hindi yan balita. Pero kung ang aso ay kinagat ng tao, yun daw ay balita. Okay, tuloy natin. Kailan magiging bias yung isang media? Magiging bias yung isang media kung pinipili lang ang mga katotohanang inilabas. At may sadyang itinatago. Ang tanong, yung tinatalakay natin na inilabas nila na may paring Katolikong na-convert, hindi nila yan kinukorek na hindi naman totoong paring Katoliko. Di ba? So, sino ngayon ang bias? Di ba? So, sino ngayon ang pumipili lang ng mga katotohanan para ilabas pero hindi pala totoo? Dahil nadiskubre natin, lay minister ang kasuotan at hindi paring Katoliko. So, magiging bias lang ang isang media kung isang panig ang pinakinggan. So, yon ang maituring na bias ang media. Ano ba ang trabaho ng media? Natural ang pagkuha ng media sa mga news at pag-ulat, lalo na kung ang usaping ito ay may public interest. Ilatag ang impormasyon mula sa available sources. At kunan ng side ang involved sa naturang balita. Yon ang nangyari. In-interview
in-interview dahil may kaugnayan yan sa isyo sa asawa ni Senador Rodante Marcolita. At dahil nabalita yon, hindi automatikong personal attack sa side ni Senador Rodante Marcolita. Dahil kapag ang asawa ay may kinalaman sa tinatawag na koneksyon sa Diskaya, batay sa nakuhang dokumento, may public interest. At pwedeng iulat ito, of course, pwedeng kunan ng side si Senador Rodante Marcolita. So, anong nangyari? Dahil tinatawag ni Senador Rodante Marcolita na bayaran daw at tanga, ituloy muna natin ito. Part lang ang ating gawa ng reaksyon. Laban sa asawa po ni Senator Rodante Marcolita na si Madam Edna Marcolita. Yang bilyonaryo news channel na yan, ang pilit na iniuugnay si Ma'am Edna Marcolita sa mga Diskaya kahit wala naman talagang direktang kaugnayan ang dalawa. Yan, ang kanyang reaksyon na pilit iniugnay dahil wala naman talaga umanong kaugnayan si Mrs. Edna Marcolita sa mga Diskaya. Pero tanong, napatunayan na ba na wala talagang kaugnayan si Mrs. Edna Marcolita sa mga Diskaya? Hindi pa yan napatunayan kung totoo ba ang pahayag na walang kaugnayan. Tandaan natin iba ang may kaugnayan at iba din yung may kasalanan. Hindi ibig sabihin na kung may kaugnayan, may kasalanan na. Dahil pag may sala, kailangan patunayan yan sa korte beyond reasonable doubt. Ang napaulat kasi batay sa dokumento na si Mrs. Edna Marcolita ay iniugnay sa mga Diskaya batay sa informasyon na lumabas sa publiko. At dahil diyan, sa interview, may bahagi na nagagalit talaga si Senador Marcolita. Pero tama ba na yung nakuha sa live na bayaran at tanga, sasabihin yan bilang isang halal na opisyal, bilang isang senador, si Senador Rodante Marcolita? Hindi tama yan. Dahil inaasahang kumilos talaga ng may decorum kahit may personal na hinanakit, lalo na sa interview. Hindi pwedeng sabihin bias dahil kinuha yung kanyang panig mismo. So, mauunawaan naman kung maramdaman yung galit. Pero yung pag-insulto na bayaran ang media, o meron pang sabing tanga, hindi katanggap-tanggap yan sa isang pampublikong panayam, mga kapatid, di ba? At hindi otomatikong mali ang media dahil nauna ang balita tungkol sa kanyang asawa kaysa mismong pagkuha sa kanyang panig. Ang mahalaga, tumpak ba? May sources ba? May dokumento ba? At may connection ba ang ulat? Kung oo, walang dahilan na magalit at manlait ba? Dapat lang ipaliwanag na mahinahon bilang halal na opisyal at bilang abogado, di ba ba? Oh. So may karapatan si Senador Marcolita na magpaliwanag. Kaya nga kinuha yung panig niya para matuwid at manindigan. Ngunit walang katuweran lalo na para sa isang public servant ang magsalita at manlait sa media dahil lang sa naturang balita. Di ba? Okay. Pagpatuloy natin si Tinig ng Karunungan. Kikita natin na binalita yan ng Bilyonaryo News Channel para lang pasamain
ang imahe ni Senator Rodante Marcoleta sa Personal yan na opinion na binalita para lang pasamain. Imagine, kung para pasamain lang na balita yan, na ulat yan, para lang pasamain, at bias, di na sana kinuha yung side ni Senador Marcolita. Di ba? Dahil iniugnay si Mrs. Edna Marcolita sa mga diskaya, sasabihing bias? Ha? Dapat niyang sagutin batay sa mga dokumento at sa mga papel na pinagbatayan as source. No? Pero hindi yan ibig sabihin dahil napaulat na may connection, hindi yan ibig sabihin na pag may connection may sala na, di ba? Dahil iba yung may connection, iba din yung may sala. Ang napabalita, may kaugnayan, may link, may dokumento, may transaksyon, may papel, kaugnay sa kumpanya. Yun ang napaulat. Kaya kinuha ang panig ni Senador Marcolita. Pero hindi sinabing may sala na dahil ang pagsabi ng may sala, kailangan patunayan yan sa korte. So, sa balita kasi, posibleng may ugnayan. Ngunit hindi ito napatunayang may sala. Kaya mali ring sabihin automatikong wala nang kinalaman. Kung may ebidensyang umieral, yon ang dahilan kung bakit ini-interview si Senador Rodante Marcolita. Di ba? Okay. Tuloy natin mga kapatid. ating mga kababayan. Ngayon, eto na, yung kapatid nga po ng Bilyonaryo News Channel na Abante News, nakapanayam si Senator Rodante Marcoleta sa kanilang programa using the telephone communication. So paano matawag na bias na? At ang layunin para siraan si Senador Rodante Marcoleta kung kinuha mismo ang kanyang panig na binigyan siya ng pagkakataon para ipaliwanag yung nauna nang napaulat batay sa dokumento kaugnay sa kanyang asawa na si Mrs. Edna Marcoleta, no? Yung mga kaugnay sa nagiging controversial na usapin o dokumento na ginawang sources o batayan. So, yun ang dapat iulat. Hindi automatikong paninira na per se ang naturang ulat, di ba? Hindi maaaring ipahayag bilang katotohanan na paninira, sinisiraan lang dahil meron silang batayan kaugnay sa sinabing ugnayan ni Mrs. Edna Marcoleta sa mga diskaya. Kung may lumabas na dokumento, may lumabas na ulat na nag-uugnay, ang tamang posisyon diyan ay dapat sagutin ng maayos ni Senador Marcoleta. Ipaliwanag kaysa magalit siya, publiko, at lalaitin yung media. Di ba? Okay. Tuloy natin mga kapatid. At doon, akala nila magiging mabait sa kanila si Senator Rodante Marcoleta matapos yung kawalang yaang ginawa ng napaulat lang na may dokumento na nag-ugnay pagkatapos sabihing walang kahiyaan ng ginawa. Kaya nga, kung walang katotohanan, meron bang dapat ikagalit? Dapat ipaliwanag na mali kayo. Tulad sa ating tinatalakay. Anong tinatalakay natin? Yung napaulat sa INC na paring Katoliko daw ang na-convert pero napatunayan nating hindi. At wala naman silang koreksyon na ginawa sa kanilang maling ulat. Di ba double standard yan? Bakit double standard? Pagdating sa Abante na kinuha ang panig, ang konklusyon bias. Pagdating sa INC TV na ibinalita yung pare daw ng Katoliko na yumakap sa INC,
pero napatunayan natin na hindi totoo, wala silang reaksyon kaugnay diyan. Ano sa palagay nyo? Bahagi lamang mga kapatid ang ating tatalakayin. Mahaba itong video niya. Sa susunod, ipagpatuloy natin ito dahil ako ang inaatasan ngayon na magtalakay sa punto por punto, no? So, papasok muna tayo sa punto por punto. Tinatalakay lang natin itong bahagi na ito dahil para sa akin, kayo, ano ang napansin ninyo? Karapat-dapat ba na magalit at laitin ni Senador Rodante Marcoleta ang media? Kaysa ipaliwanag niyang mabuti kung may kaugnayan ba o wala. Ha? Ipagpatuloy natin ito sa susunod mga kapatid dahil ako ang inaatasan sa punto por punto kasi ngayon na magtalakay. Ang tabayanan ninyo, napakaganda ang talakayan natin at pwede nyong i-download ang video para magiging batayan lalo na sa mga nagsasaliksik ng katotohanan. Okay. Standby muna dahil ano ba ang ating talakayan ngayon? Sandali di pa ko inaccept nila sa di pa ako inaccept nila sa habang naghintay tayo sa pag-accept nila mga kapatid sa punto por punto, ito ang tatalakayin kasi natin. Nung sabi ni Miss Japina, Sa agrumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Jesus po. sa binasa ni Miss Michelle Japina, Diyos Anak, hindi Katoliko ang nagsingit ng salitang Diyos Anak sa salin na ginagamit ng mga ministro. Pero nagtaka tayo, ba't binasa ni Miss Japina na iniwasan ito, pilit iniiwasan ng mga ministro? Mismong INC member sa live niya, bumabasa mula nitong salin, salita ng buhay. Salin na ginagamit ng mga ministro nila sa mga diskasyon. So hindi ito interpretasyon, kundi pagbasa ng teksto. So, ang salitang Diyos Anak ay direktang nakasulat sa talatang itong binasa ni Miss Japina. Hindi ito opinion kahit ng simbahang Katoliko. So dito mga kapatid, dalawang INC, dalawang aral, isa, si Kristo ay Diyos Anak ayon sa binasang talata. Sa agrumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Yung isa naman, si Subalde, si Kristo ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. Mga kapatid, hindi maaaring parehong-parehong tama ang dalawa. Di po ba? Kung ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo nagsasabing, Biblia lamang ang batayan. Kundi kung ano ang nakalagay at nakasulat po sa Biblia. Bakit? Tinatanggihan nila ang mismong salita ng buhay na nakasulat dito sa naturang salin na ginagamit nila
Diyos anak. So, kapag binasa ang anak ng Diyos, tanggap nila. Kapag mabasa ang Diyos anak, abay, itatakwil nila kahit nasa teksto. Kaya nagulat tayo bakit binasa ni Miss Japina. Ibig sabihin, hindi na Biblia ang may huling salita, kundi doktrina ng samahan na tatag ni Felix Manalo. Ang problema ay hindi Biblia. Ang problema ay ang doktrina na ayaw tanggapin ang sinasabi ng Biblia kapag salungat mismo sa kanilang aral. Isa-isahin muna natin mga kapatid, ha? So disclaimer again, sabi ko nga po, nirerespeto ko po ang paniniwala ng bawat isa, pero dahil nga po syempre, kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, Okay, nirespeto niya ang paniniwala sa bawat isa. So kung nirespeto mo ang paniniwala sa bawat isa, ibig sabihin, neutral ka. Pero kung nag-react ka sa aking pahayag, abay, hindi ka nagrespeto sa aking pahayag. Meron kang paninindigan, dala mo ang aral sa inaniban mong sikta ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. so talaga pong nakalakhan ko at aral po sa amin na si Kristo po ay hindi po siya ang Diyos, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos. Oh, so ito'y salungat naman sa nauna ninyong napakinggan. Di ba? Ang nauna ninyong pakinggan sa kanya napakalinaw sa pagbasa niya sa salin na ang salita ng buhay, ano ang kaniyang binasa sa naturang salin. Eto, balikan natin. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino? Yan. Ang nagpakilala sa Diyos Ama ay ang Diyos Anak. Pero, sa kanya mismong pahayag, malinaw na salungat iyon sa nauna niyang binasa. Talagang pinaniniwalaan po na Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Yung ibang mga Katoliko umano naniniwala na ang pinaniniwalaang Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. So disclaimer again, sabi ko nga po, nirerespeto ko po ang paniniwala ng bawat isa, pero dahil nga po syempre, kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, talaga pong nakalakhan ko at aral po sa amin na si Kristo po ay hindi po siya ang Diyos, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos. So, natural, iyon ang aral ni Felix Manalo. Si Kristo hindi daw ang Diyos, kundi anak siya ng Diyos. Tandaan natin mga mahal na kapatid at sa lahat ng mga INC na nagsubaybay sa atin, ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi. Hindi ito pagtanggi sa kanyang pagka-Diyos. Sa Biblia, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay tumutukoy sa kanyang kalikasan. Hindi sa pagiging nilikha o mas mababa sa Ama. Kaya kung sisilipin natin ang binasa ni Miss Japina sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, etong salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro, ito ang mabasa natin mga kapatid. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O yun ang binasa din Miss Japina. Kaya, dito pa lang mga kapatid, booking na sila sa kanilang matagal nang nilathala sa pasugo na ang mabasa sa Biblia ay anak ng Diyos, hindi mabasa sa Biblia ang Diyos Anak. So, napakalinaw po sa salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro, Juan 1:18, malinaw na Diyos Anak.
No? Salita ng buhay. Salita ng buhay. Ang bugtong na Diyos anak. Yon ang mabasa. So, kahit ang salin na ito ay ginagamit ng INC. Pero, iwan ko kung alam ba kaya nila na letra por letra mabasa sa salin na itong ginamit nila ang salitang Diyos anak. Kung si Kristo ay anak, ngunit hindi Diyos, bakit siya tatawaging Diyos anak sa salin na ginagamit nila? So, ang anak ng Diyos, mga kapatid, ay kapantay sa kalikasan ng Ama. Sa pagkaunawa nga sa mga Hudyo, alam nyo ba, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged, sa panahon ng mga Hudyo, ang anak ay may kaparihong kalikasan ng Ama. Kaya, nung sabihin ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Alang naman, nagiging iisa sila sa pagiging tao. Kaya, kung gagamitin din natin ang salin na ginagamit ng mga ministro, Amplified Bible, ako at ang Ama ay iisa, malinaw, iisa sa likas na kalagayan, nasa sa essence and nature, sa tinatawag na Amplified Bible. So, diyan napakalinaw, mga kapatid. Nais niyang batuhin, nais siyang batuhin ng mga Hudyo nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Kung ating ipatuloy ang pagbasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ang sabi ng mga Hudyo, ginawa mong Diyos ang iyong sarili. So alam ng mga Hudyo ang konteksto ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa sa Juan 10:30, kaya nais siyang batuhin. Dahil ano daw ang karugtong sa Juan 10:33? Ginawa mong Diyos ang iyong sarili. So maliwanag, naintindihan nilang ang pagkaanak ng Diyos ay pagkakapantay ni Ginoong Hesus sa Ama mismo. So, mali ang pahayag na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya hindi siya Diyos. Ulitin ko, mali ang aral o ang kanilang itinuturo na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya hindi siya Diyos. Pero, tama ang nasa Biblia. Si Kristo ay anak ng Diyos dahil siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Di po ba, mga kapatid? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. So, doon naman tayo ngayon kay Brother Wendell sa kanyang topic ngayong gabi. Brother Wendell, good evening. Brother Wendell? Okay, good evening sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. At sa pagkakataong ito, tatalakayin natin itong nagkontrahan na aral sa pagsagot nila sa akin sa dalawang kaanib ng INC kaugnay sa divinity of Jesus Christ. At ito, nung sabi ni Miss Japina, Sa agrumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Eh, sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Jesus po. sa binasa ni Miss Michelle Japina, Diyos Anak, hindi Katoliko ang nagsingit ng salitang Diyos Anak sa salin na ginagamit ng mga ministro. Pero nagtaka tayo, ba't binasa ni Miss Japina na iniwasan ito, pilit iniiwasan ng mga ministro? Mismong INC member sa live niya,
bumabasa mula nitong salin, salita ng buhay. Salin na ginagamit ng mga ministro nila sa mga diskusyon. So hindi ito interpretasyon, kundi pagbasa ng teksto. So, ang salitang Diyos Anak ay direktang nakasulat sa talatang itong binasa ni Miss Japina. Hindi ito opinion kahit ng simbahang Katoliko. So dito mga kapatid, dalawang INC, dalawang aral, isa, si Kristo ay Diyos Anak ayon sa binasang talata. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Eh, sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino? Yung isa naman, si Subalde, si Kristo ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak, mga kapatid. Mga kapatid, hindi maaring parehong-parehong tama ang dalawa. Di po ba? Kung ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo nagsasabing, Biblia lamang ang batayan. Kundi kung ano ang nakalagay at nakasulat po sa Biblia. Bakit? Tinatanggihan nila ang mismong salita ng buhay na nakasulat dito sa naturang salin na ginagamit nila, Diyos Anak. So, kapag binasa ang anak ng Diyos, tanggap nila. Kapag mabasa ang Diyos Anak, abay, itatakwil nila kahit nasa teksto. Kaya nagulat tayo bakit binasa ni Miss Japina. Ibig sabihin, hindi na Biblia ang may huling salita, kundi doktrina ng samahan na tatag ni Felix Manalo. Ang problema ay hindi Biblia. Ang problema ay ang doktrina na ayaw tanggapin ang sinasabi ng Biblia kapag salungat mismo sa kanilang aral. Isa-isahin muna natin mga kapatid, ha? So disclaimer again, sabi ko nga po, nirerespeto ko po ang paniniwala ng bawat isa, pero dahil nga po syempre, kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, Okay, nirespeto niya ang paniniwala sa bawat isa. So kung nirespeto mo ang paniniwala sa bawat isa, ibig sabihin, neutral ka. Pero kung nag-react ka sa aking pahayag, abay, hindi ka nagrespeto sa aking pahayag. Meron kang paninindigan, dala mo ang aral sa inaniban mong sikta ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. so talaga pong nakalakhan ko at aral po sa amin na si Kristo po ay hindi po siya ang Diyos, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos. Oh, so ito'y salungat naman sa nauna ninyong napakinggan. Di ba? Ang nauna ninyong pakinggan, sa kanya napakalinaw sa pagbasa niya sa salin na ang salita ng buhay, ano ang kaniyang binasa sa naturang salin. Eto, balikan natin. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Eh, sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino? Yan. Ang nagpakilala sa Diyos Ama ay ang Diyos Anak. Pero, sa kanya mismong pahayag, malinaw na salungat iyon sa nauna niyang binasa. Talagang pinaniniwalaan po na Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Yung ibang mga Katoliko umano naniniwala na ang pinaniniwalaang Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. So disclaimer again, sabi ko nga po, nirerespeto ko po ang paniniwala ng bawat isa,
Pero dahil nga po syempre, kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, talaga pong nakalakhan ko at aral po sa amin na si Cristo po ay hindi po siya ang Diyos, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos. Oh, so natural iyon ang aral ni Felix Manalo. Si Kristo hindi daw ang Diyos, kundi anak siya ng Diyos. Tandaan natin mga mahal na kapatid at sa lahat ng mga INC na nagsubaybay sa atin, ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi. Hindi ito pagtanggi sa kanyang pagka-Diyos. Sa Biblia, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay tumutukoy sa kanyang kalikasan. Hindi sa pagiging nilikha o mas mababa sa Ama. Kaya kung sisilipin natin ang binasa ni Miss Japina sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, itong salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro, ito ang mabasa natin mga kapatid. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O yun ang binasa din Miss Japina. Kaya, dito pa lang mga kapatid, booking na sila sa kanilang matagal nang nilathala sa pasugo na ang mabasa sa Biblia ay anak ng Diyos, hindi mabasa sa Biblia ang Diyos anak. So, napakalinaw po sa salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro, Juan 1:18, malinaw na Diyos anak. No? Salita ng buhay. Salita ng buhay. Ang bugtong na Diyos anak, yon ang mabasa. So, kahit ang salin na ito ay ginagamit ng INC. Pero, iwan ko kung alam ba kaya nila na letra por letra mabasa sa salin na itong ginamit nila ang salitang Diyos anak. Kung si Kristo ay anak, ngunit hindi Diyos, bakit siya tatawaging Diyos anak sa salin na ginagamit nila? So, ang anak ng Diyos mga kapatid ay kapantay sa kalikasan ng Ama. Sa pagkaunawa nga sa mga Hudyo, alam nyo ba, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged, sa panahon ng mga Hudyo, ang anak ay may kaparihong kalikasan ng Ama. Kaya, nung sabihin ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Alang naman, nagiging iisa sila sa pagiging tao. Kaya, kung gagamitin din natin ang salin na ginagamit ng mga ministro, Amplified Bible, ako at ang Ama ay iisa, malinaw, iisa sa likas na kalagayan, nasa sa essence and nature, sa tinatawag na Amplified Bible. So, diyan napakalinaw mga kapatid. Nais niyang batuhin. Nais siyang batuhin ng mga Hudyo nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Kung ating ipatuloy ang pagbasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ang sabi ng mga Hudyo, ginawa mong Diyos ang iyong sarili. So alam ng mga Hudyo ang konteksto nang sinabi ng ating Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa sa Juan 10:30, kaya nais siyang batuhin. Dahil ano daw ang karugtong sa Juan 10:33? Ginawa mong Diyos ang iyong sarili. So maliwanag, naintindihan nilang ang pagkaanak ng Diyos ay pagkakapantay ni Ginoong Hesus sa Ama mismo. So, mali ang pahayag na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya hindi siya Diyos. Ulitin ko, mali ang aral o ang kanilang itinuturo na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya hindi siya Diyos. Pero, tama ang nasa Biblia. Si Kristo ay anak ng Diyos,
dahil siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Di po ba, mga kapatid, naunang tinatalakay natin yan. Sino ang Antikristo? No? Nasa uploaded video na, pwede ninyong sundan. Okay, ituloy natin ang pahayag ni Miss Japina dito. Ayan. Ito nga po, meron po akong kaprasong talata na tawag dito, nababasahin po sa inyo, For example lang po ito. Taasan na ba? Okay. Ayan, sa Marcos 15:34. Ayan, correct me if I'm wrong po Sa Marcos 15:34 ba to? Ayan. At nang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Eloi, Eloi, lama sabatchani. Na kung liliwanagin ang Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay? So, sabi po niya, Diyos ko, o Ama, bakit mo ako pinabayaan? So, ang paniniwala po kasi namin, yun po yung aral na binasa lang din naman po sa amin sa Biblia. Sa Bible, galing po sa Bible. Ayan, mga basher ko na naman eh. So, walang problema kung magbasa kayo galing sa Bible. Ang problema, kung tama ba ang unawa sa binasa nila galing sa Bible. Marcos Kapitulo 15:34, sumigaw si Jesus, Diyos ko, Diyos ko. Pero ito bang ebanghelyo na kadalasang ginagamit din sa mga INC para tutulan ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos? Marcos 15:34, ito ba'y nagpatunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Hindi. Hindi ito ang matibay na batayan na ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Bakit? Etong Marcos Kapitulo 15, versikulo 34 na ginagamit ng mga ministro at binasa ni Miss Japina, mga kapatid, ang talatang ito ay madalas na ginagamit talaga para sabihing hindi Diyos si Jesus. Ngunit, kapag binasa natin ang tamang konteksto sa Biblia, napakalinaw na hindi ito pagtanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ni Jesus sa unang talata ay nanggaling sa Awit Kapitulo 22. Sa Awit Kapitulo 22, isa itong mesiyanikong awit na naglalarawan sa pagdurusa at pagtagumpay ng Mesiyas. Handaan natin, sa kultura ng mga Hudyo, binabanggit ang unang talata upang ipaalala ang buong kabanata. So ang Awit Kapitulo 22 ay nagtatapos ito sa tagumpay. Hindi ito pagkabigo. So ipinakita ng ating Panginoong Hesus na siya sa Awit Kapitulo 22 ang Mesiyas na tinupad ang hula. Hindi na siya'y hindi Diyos. Yan talaga ang resulta pag litra por litra ang unawa. So, mali na sumigaw si Jesus, kaya hindi siya Diyos. Pero tama na sumigaw ang ating Panginoong Hesukristo dahil tinupad niya ang hula. Dinala niya ang kasalanan ng mundo at ipinakita ang ganap na pagkumbaba ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. So ang cross ay hindi patunay ng kahinaan ng Diyos, kundi pinakamalakas na patunay ng kaniyang pag-ibig sa tao. Okay, tuloy natin ang reaksyon ni Miss Japina. Galing po sa Bible mismo, hindi po galing lang sa ministro namin. Kung hindi sa Bible po, na kung bakit ako, for example, bakit ako bilang isang INC na paniwala ako na hindi talaga ang Panginoong Hesus natin ang talagang matatawag na Diyos, kung hindi anak po siya ng Diyos, dahil may tinawag siyang Ama. May tinawag siyang Ama. May tinawag siyang Diyos. Okay? So, kung tayo man po, for example, ako. Sandali muna. Bago yang sinabi niya kung siya umano, dito muna tayo sa kanyang pahayag. Si Jesus hindi ang Diyos
dahil may tinatawag siya, ang Ama. Oh. Dahil mabasa sa sinitas niya Marcos Kapitulo 15, versikulo 34, na ang ating Panginoong Hesus nagsabi, Diyos ko, bakit iniwan mo ako? Kaya ang konklusyon, hindi siya Diyos daw. So ang pahayag na Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Hindi ito batayan at hindi ito patunay, mga kapatid, na hindi Diyos si Jesus. Sa lohika, hindi otomatikong nawala ang pagka-Diyos ng isang persona dahil siya ay tumawag sa Ama bilang Diyos. Nauna nating tinatalakay ang awit Kapitulo 22, Salmo, na katuparan, hindi patunay ng kawalan ng pagka-Diyos. Ang sigaw ni Jesus ay direktang sipi sa Salmo Kapitulo 22, versikulo 1. Isang mesiyanikong hula ito. So, ang Salmo Kapitulo 22, mga kapatid, kung ating basahin ang versikulo 16, tinusok ang kamay at paa. O, yun, hula yan. At kung basahin natin ang 18 sa Salmo Kapitulo 22, hinati ang damit sa pamamagitan ng palabunutan. O, nasa 18 yan. Salmo 22:18. So, may pagdurusa ng isang inusinting tao ang binanggit dito. So, therefore, ginamit ni Jesus ang talata upang ipakita na siya mismo ang katuparan sa naturang hula kaugnay sa Mesiyas. Hindi upang itanggi na siya ay hindi Diyos. Itanggi na siya ay Diyos. So, ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, kung ang argumento niya, hindi Diyos dahil tumawag sa Ama na Diyos, tandaan natin, ang Ama tumawag din sa ating Panginoong Hesus na Diyos. Baka maubusan sila ng Diyos at wala na silang Diyos. So, si Hesus, sabi, hindi Diyos dahil may tinawag umano na Diyos. Yon. Ang pagtawag ni Hesus na Diyos sa Ama ay bunga yan sa kanyang pagiging tao dahil dual natures ang ating Panginoong Hesus, both human and divine. So, bilang anak, siya ang nagpakilala sa Ama. Si Panginoong Hesukristo nagkatawang tao, di ba? Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. So bilang tunay na tao, patotoo at wasto na siya ay pinakilala niya ang Diyos Ama. Ang pagsigaw ng ating Panginoong Hesus, Diyos ko, ay hindi automatikong patunay, mga kapatid, na hindi siya Diyos, kundi patunay ng kanyang tunay na pagkatao. Kaya nga, balikan natin yung binasa mismo ni Miss Japina. Di po ba, mas mabuti siya lang mismo ang magbasa? Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yun Diyos Anak? Sino? So yun, kung talagang iglesia ni Kristo kakaanib, dapat di mo yan banggitin dahil di yan aral ng INC. Kaya nga kahit ginamit ng mga ministro itong salin na ito, pilit nilang itinatago yung nakasulat sa Juan Kapitulo 1:18. So kung ang argumento, mga kapatid, ay si Jesus ay hindi Diyos dahil tinatawag niya ang Ama na Diyos, kung gayon, babagsak din ang pagka-Diyos ng Ama. Bakit? Dahil tinatawag din ng Ama ang anak na Diyos. Tingnan niyo, silipin niyo, napakalinaw ang patunay sa kasulatan.
Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, di ba? May mabasa diyan. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. So, dito ang Ama mismo ang nagsalita at direktang tinawag niya ang anak na Diyos. So kaya, kung gamitin natin ang lohika at susuriin nating mabuti mga kapatid, kung hindi Diyos si Jesus, dahil tinatawag niya ang Ama na Diyos, hindi rin dapat Diyos ang Ama. Bakit? Dahil tinatawag niya ang anak na Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 18. Di po ba? Pero may magandang analogy dito si Miss Japina. Anong analogy niya? No? Ako, pinaniniwalaan yung Diyos. Si Japina, pinaniniwalaan yung Diyos. Pero may tinatawag akong Ama. Ibig sabihin, may mas nakakataas sa akin at may lumalang sa akin. Yon. Maliban na ito yung request ni Bro John Ray na sagutin, pero di pa natin nasagot punto por punto talaga itong argumento ni Japina. Kaya sa unang pagkakataon, ating sinagot ito. May analogy siya mga kapatid. Ang analogy niya, si Japina daw ay tinatawag na Diyos, ngunit may kinikilala si Japina na Diyos. So, ibig sabihin, may mataas pa sa kanya. Tama ba yan na argumento? Hindi yan tama na analogy. May tinatawag na category mistake at maling paghahambing. Bakit maling paghahambing? Yung tinatawag na false analogy. Bakit? Ang paghahambing sa tao, of course, si Japina isang tao. At sa ating Panginoong Hesukristo, hindi yun patas. Bakit? Si Japina ay tao lamang. Kahit pa tawagin siyang Diyos sa analogy niya, sa simboliko o papuri na paraan, hindi siya Diyos ayon sa kalikasan. Natural lang na may kinikilala siyang mas mataas pa at yon ang Diyos. Pero si Jesus ayon sa aral ng Kristyanismo ay Diyos sa likas na kalikasan, ngunit nagpakababa, nagkatawang tao, kaya't ang kaniyang pagtawag sa Ama bilang Diyos ay mula sa kaniyang pagiging tao. Hindi patunay na siya'y mas mababang uri ng Diyos. Iba ang tao na tinatawag na Diyos sa Diyos na nagkatawang tao. Diba? So, mali talaga. Ngayon, ano pa ang pahayag niya? Isa-isahin natin ito. Di ba? So may tinawag siyang Ama at may tinawag siyang Diyos. Ibig sabihin, hindi siya ang Ama, hindi siya ang Diyos. Ayan, mawalang galang na po Ato lang po ay... So, mawalang galang sasagutin natin. Si Jesus hindi ang Ama. Hindi siya ang Diyos. Ang tamang sagot ayon sa turo ng Kristyanismo. Totoo, si Jesus ay hindi ang Ama. Pero mali na sa makatuwid, hindi siya Diyos. Patunay sa banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos kahit hindi siya ang Ama. Tinatawag siyang Diyos ng Ama mismo. Di ba? Nabasa natin sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, kahit ba babasahin ninyo. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong luklukan o Diyos. Sino ang nagsabi? Ang Ama ang nagsalita. Anak ang tinatawag na Diyos. Napakaliwanag dyan mga kapatid. Okay. So, ituloy natin si Miss Japina. Disclaimer, paliwanag ko lamang po about sa aking kaalaman. At natutunan po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Kasi nga di siya ang tunay na Diyos, kundi ang Ama lamang. Ayan. Okay, so, yun. Napakalinaw yung napakinggan ninyo. No? Paliwanag umanaw sa natutunan niya sa INC. Tama ba na
sinabi niya, si Jesus hindi ang Diyos, kundi ang Ama lamang. Una, mali ang aral na Ama lamang ang tunay na Diyos at hindi Diyos si Jesus. Hindi ito turo sa Biblia na Ama lamang, Father alone, ang tunay na Diyos. Wala kang mabasa dyan. Tunay na sinasabi sa Biblia na ang Ama ay Diyos, Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Pero hindi sinasabing siya lamang ang Diyos, di ba? Ibig sabihin, dagdag ng pwede ni Miss Japina ang salitang lamang. Walang talata na nagsasabing Ama lamang ang Diyos at hindi Diyos ang anak, di ba? Oh. So, malinaw na tinatawag na Diyos si Jesus sa Biblia. Kung ang pagiging tunay na Diyos ay ibinatay kung sino ang tinawag na Diyos, edi, papasa ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Halimbawa, Hebreo Kapitulo 1:8, napakalinaw. Kahit tingnan natin sa iba't ibang salin na ginagamit nila, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos. Ama ang nagsabi niyan. Juan Kapitulo 20:28, si Santo Tomas, ang sabi niya, tinawag niya ang ating Panginoon Jesucristo, Panginoon ko at Diyos ko. Kahit pa sabihin nila, nagulat si Tomas. Bakit? Tinanggihan ba yan ng ating Panginoon Jesucristo? Ikinurek ba ng ating Panginoon Jesucristo na mali si Tomas? Juan Kapitulo 1, versikulo 8. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ang salita ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At ang salita ay naging tao. So, tanong, kung tinatawag na Diyos ang anak, paano hindi siya Diyos? Di ba? Oh, tuloy natin mga kapatid ang argumento ni... Okay, balik sa inyo Bradyando dahil alas 9 na. Bradyando? Sandali. Bro Angel, nawala? Ituloy natin yon. Oh, mahaba kasi yon, mahaba yon. Oh, sige. Sandali, hanapin natin yon. Nung sabi Sandali, ni Miss Japina, Sa argumento ko po, brother. kahit umano siya, hindi nagbasa ng Bible. Ay, Tama ito. ba? Kasalanan ang anak ng tao. Di ba? Sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 8, ang anak ng tao, Panginoon ng Sabath. Sa San Mateo Kapitulo 25, versikulo 31, ang anak ng tao, hahatol sa sanlibutan. Ang mga ito ay hindi gawain ng nilalang. Hindi gawain ng hindi Diyos. Ito'y gawain ng Diyos. So tanong, bakit tinawag si Jesus? Tinawag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili na anak ng tao. Hindi upang itanggi ang kanyang pagka-Diyos, kundi upang ipakita na siya ay tunay na tao, may laman at may dugo. Siya ang Mesiyas sa hula ni Propeta Daniel. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Okay. Naguguluhan daw umano si Japina. Balik natin naguguluhan daw siya. Kinikilala nating Diyos kung hindi ang Panginoon na lumikha ng mundo, lumikha ng tao at lumikha sa ating Panginoong Hesukristo sa sinapupunan kung saan man siya nanggaling, di po ba? Kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Ayun. Sa Mateo 24:44. Ayan. Sabi daw po dito, kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao
na hindi nyo inaasahan. Anak ng tao. Ang sama na, oy. Anak ng tao, unsa manaoy. Oh. Sa di makaunawa ng unsa manaoy sa Cebuano, ano ba yan? Oh. So, naguguluhan si Miss Jopina sa pagtalakay nitong anak ng tao. Pero kung susuriin natin mabuti, ang anak ng tao ay hindi simpleng tawag sa tao lamang. Ang anak ng tao ay terminong mesianiko ito. Hindi ito tumutukoy sa pagiging tao lamang. Ulitin natin, Daniel Kapitulo 7, makita natin ang anak ng tao ay dumurating sa ulap ng langit. Ay di yan magawa ng tao lamang, di ba? Binibigyan ng kapangyarihan, kaharian, at pagsamba sa lahat ng mga bansa. Mga katangian itong tanging Diyos lamang ang may karapatan, di ba? So, ang kalituhan ni Miss Jopina na sabi niya, unsa man oy, ay bunga sa literal at mababaw na pagbasa. Ang anak ng tao ay titulo ng kapangyarihan at pagkamisiyas. Hindi ito ebidensya laban sa pagkadiyos ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, hindi problema ang termino. Ang problema, ang maling unawa at hindi naintindihan yung binabasa. Tuloy natin. Naguguluhan po ako sa ano nyo, sa pinapasa yung sa pinapasa yung mga pasensya na po mga kapatid, tuloy ko na lang to, ha? Lahat. Ang kulto, hindi po masama. Panampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi Sa pangalan niya. Susuwagan na sila dito sa pahayag niya. Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed sa of God siya. So, ang Iglesia ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. isa kong reliyon. Ito po kahit po ako hindi magbasa ng Bible, hindi po ba't may palabas na... Sandali. Narinig ba ninyo yung sinabi ni Miss Jopina na kahit siya hindi nagbasa ng Bible? Lahat. Ang kulto, hindi po masama. Panampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi Sa pangalan niya. Susuwagan na sila dito sa pahayag niya. Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed sa of God siya. So, ang Iglesia ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. isa kong reliyon. Ito po kahit po ako hindi magbasa ng Bible, O, dito muna. Mag-react tayo. Narinig nyo naman yan. Pangalawang bisis natin yan inulit na kahit umano siya, hindi nagbasa ng Bible. Tama ba yan? Inaamin ni Miss Michelle Jopina bilang INC member na hindi siya nagbasa ng Biblia. Kung inaamin niya, at talaga namang tunghayanin niyo, na si Miss Jopina bilang miyembro ng INC hindi daw nagbasa ng Biblia, malinaw na may malaking problema sa kredibilidad ng kaniyang mga pahayag ukol sa pananampalataya at ukol sa doktrina. Bakit? Walang karapatang magturo kung hindi ka nagbasa sa Biblia. Paano ka magbigay ng matibay na argumento laban sa paniniwala ng iba kung hindi mo mismo binabasa yung doktrina kung saan yun ang pinagbatayan ninyo diyan sa Biblia? Tandaan natin ito, ang opinion ay hindi nakabatay sa personal na pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Hindi biblical position, kundi itinuturo yung tamang paniniwala dapat, di ba? So, inaamin niya na hindi siya nagbasa ng Biblia. Yun ay pag-amin
ng kakulangan sa kaalaman. Inaamin, di binasa ang Biblia. So, ibig sabihin, kung inaamin niya, hindi binasa ang Biblia, pagwasak yan sa kredibilidad ng kaniyang rebuttal sa akin. Dahil Biblia ginagamit natin. So, at ang opisyal na aral at patunayan ng kaniyang paniniwala na yung kaniyang paniniwala lalo na sa pagiging kaanib sa INC ay hindi bunga sa sariling pagsisiyasat kundi itinaminim lang diyan sa kanya mismo. Mga kapatid, hindi sapat ang pagiging miyembro sa isang relihiyon kung ang Biblia mismo ay hindi mo binabasa. Di ba? Pero, ano yung karugtong? Kahit hindi siya nagbasa umano ng Biblia, ano daw? Hindi po ba't may palabas na kung paano pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo at nung nakapako sa Diyos, ay sa krus. Di po ba nung nakapako siya, may tinawag siya, di ba? Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Di po ba? Correct me if I'm wrong. May mga ganun po, di ba, na sinabi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung may tinawag siyang Ama, ibig sabihin, meron talagang, kumbaga ay lumalang sa kanya. No? Hindi ka na O yun, dito mag-react muna tayo mga kapatid, no? Malinaw naman yon na sinabi niya hindi siya nagbasa ng Biblia pero binanggit niya, di ba may pelikula? Abay, inaamin niya hindi nagbasa ng Biblia pero ang nagiging batayan sa kaniyang rebuttal dito ang pelikula, yung palabas. Mali ang paggamit ng pelikula bilang pangunahing batayan ng doktrina sa pagtalakay. Bakit? Ang pelikula ay interpretasyon ng tao. Hindi yan otoridad sa pananampalataya. Kung inaamin na hindi ka nagbasa ng Biblia, ngunit umaasa ka sa pelikula, abay, malinaw na sekundaryo lamang ang source ng paggamit sa Biblia, una yung pelikula. Ang pelikula ay dramatization yan. Samantalang ang Biblia, yon ay pamantayan. Pero hindi tayo Bible alone as Catholic, di ba? Okay, tuloy natin. Ano daw ang nasa pelikula? Ang tunay kasing pananampalataya sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal. So, ang tunay na paniniwala ang tunay na aral daw, ayon sa Biblia, Ayan, sabi mo Kuya Conrad, mas maganda pa pala ang Muslim. Sabi ko nga po, ano man ang paniniwala natin, irespeto lamang. Oh, yun. Bago niyang anong paniniwala natin, respeto. So, yung binanggit niya na sumigaw ang ating Panginoong Hesus, Diyos ko, nauna natin yang nauna natin yang sinagot, no? Mga kapatid. So, yung binanggit ni Miss Jopina na may lumalang kay Jesus, napakinggan niyo, may lumalang daw kay Jesus. Kaya, tinawag niya ang Ama na Diyos. Lilinawin natin ito. Ang pagtawag ni Jesus sa Diyos bilang Ama ay hindi patunay na siya ay nilalang. Ipinakita, mga kapatid, ang relasyon mismo, hindi ang pinagmulan ng kaniyang pagkadiyos. So, ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ayon mismo sa kaniyang pagkadiyos. Hindi nilikha o hindi siya nilalang. Sinabi yan sa kasulatan. Kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay Diyos. At tingnan natin ang Juan Kapitulo 1:14, at ang salita ay naging tao. Hindi sinasabing nilalang ang salita, kundi naging tao. Kung nilalang si Jesus, hindi siya maaring umiiral sa pasimula, di po ba? So, ang ating Panginoong Hesus, tandaan natin, ang Diyos mismo ay walang pasimula. Pero, ang ating Panginoong Hesus ba, may pasimula ba siya? Walang pasimula ang Diyos anak ayon sa kasulatan.
Ayon sa Biblia, napakalinaw na umiiral na si Jesus bago pa man ang lahat. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula ang salita. Ang salita ay Diyos, di ba? Kung sa pasimula ay nandun na ang ating Panginoon Jesucristo, hindi siya nagsimula sa pasimula. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 3, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at walang anumang ginawa na hindi sa pamamagitan niya. Kung lahat ng nilikha ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus, hindi siya kabilang sa mga nilikha. Kung tingnan natin ang Colossus Kapitulo 1, versikulo 16-17, siya ay bago pa sa lahat. Ang salitang bago pa ay nangangahulugang walang simula, di po ba? So ang simula ni Jesus ay bilang tao, hindi bilang Diyos. Ang INC, argument ng INC mga kapatid, na nakatingin lamang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay naging Diyos, hindi nagsimulang umiiral ang salita, naging laman lamang ang salita. Halimbawa, ang isang hari na nagsuot damit manggagawa. Kung ang isang hari nagsuot damit ng manggagawa, hindi ito nagtanggi sa kanyang pagiging hari. Ganon din ang ating Panginoon Jesucristo. Nag-anyong tao. Pero nung nag-anyong tao siya, napakalinaw Pilipos 2:6, hindi yan nagtanggi sa kanyang pagkadiyos. Di ba? Okay. Tuloy natin. Po natin at ito pong live natin na to ay sumasagot lang tayo dito sa kadibate nung ating nire-reactionan. Ang Diyos ay walang pasimula, pero ang ating Panginoong Hesukristo ay may pasimula. Ayan, sabi po ng ating kapatid dito. Yung pagkatawang tao niya, yun ang pasimula. Nauna natin ang tinatalakay. Tuloy lang natin. Mhm. Nagbasa pa siya. Sige po, mag-comment lamang po kayo dyan. Magbigayan kayo ng komento ng malinawan tayo. Pero hindi nyo kailangan po mag-away-away, ha? Hindi naniniwala sa tradisyonal o therefore biblical. Na ibalik natin sa kanila ang argumentong ito, mga kapatid. Halimbawa, hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo Salamat, na tuwing bro. kaarawan ni Felix Manalo ay pinagdiwang nila? Biblical ba yan? Hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo na tuwing araw ng kamatayan ni Felix Manalo ay ipinagdiwang din nila kahit ikat? Ano naman po yung argumento mo doon, brother? Kung pinagdidiwang po ang kaarawan at kamatayan ng aming pong sugo o unang tagapamahalang pangkalahatan, ay yun po para sa akin ay masasabi ko na, kumbaga, sa pamilya natin, di ba pag may pumanaw, di ba inaalala natin? At saka, syempre po, siya po yung nagtatag ng INC di po ba? Nako, delikado. Hindi aral ng INC na si Felix Manalo ang nagtatag. Itinanggi nila yan kahit man ay nasa SEC registration. Pero malinaw. Si Miss Japina mismo nagpasubo dito. Si Felix Manalo daw ang nagtatag ng INC. So, ano daw ang problema kung ang birthday ni Felix Manalo ay ipinagdiwang nila, sugo at tagapagtatag nila yan? Kung ang birthday, alam nyo, ang panindigan ng INC, ang birthday ipinagdiwang, hindi doktrina daw yan ng INC. Kung hindi doktrina, hindi din yan tradisyon dahil alam nyo naman na ang INC hindi sang-ayon ng tradisyon dahil ang tradisyon ay tradisyon ng tao, hindi aral ng Diyos umano. So, kung ayaw ng INC ng ang birthday ay doktrina at tradisyon, bakit ito taon-taon nilang ginugunita? Lalo na ang kaarawan at ang kamatayan ni Felix Manalo. Kung hindi doktrina, hindi tradisyon, ano yon? Di ba? Ibig sabihin, hindi birthday ang issue dito, kundi ang
consistency sa turo. Ito ng turo ng INC, mga kapatid, na ang birthday ay hindi doktrina. At ang tradisyon, di pwede. Dahil ang tradisyon, gawa ng tao. So, ibig sabihin, kung hindi doktrina, hindi din tradisyon, hindi dapat yan ipinagdiwang. Di ba? Ipinagdiwang ang kapanganakan ni Felix Manalo. Ginugunita pati na ang kanyang kamatayan, di ba? May programa pa sila. May aral sila. Taon-taon ginugunita nila yan. So, pagkatapos sinasabing, hindi yan tradisyon namin. Ipinagdiwang lang namin, pero hindi yan tradisyon. Anong tawag niyan? Tuloy natin. Maalala man po natin ay hindi naman po siguro masama, no? Ano po ba yung logic mo doon? Hindi ko po maintindihan. So di niya na maintindihan ang logic ko umano. Okay, balikan natin yung pahayag niya na malinaw na may kontradiksyon na naman na pahayag dito dahil sabi niya si Felix Manalo ay tagapagtatag ng INC. Pero yung mga ministro ni Felix Manalo nanindigan at sinabi nila na si Felix Manalo hindi tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo kundi instrumento lamang siya, sugo lamang siya umano sa Diyos. Pero narinig natin Miss Japena, na si Felix Manalo ang tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo. O di, may problema na naman. Hindi maaring parehong tama itong dalawang pahayag na ito. Kung hindi tagapagtatag si Felix Manalo, ibig sabihin mali si Miss Japena. Kung tagapagtatag si Felix Manalo, mali na naman ang mga ministro ni Felix Manalo. Isa lang ang pwedeng totoo. Di po ba? Okay, tuloy natin ang reaksyon ni Miss Japena. Sa unang pagkakataon pa, mga kapatid, natin sinagot ito punto por punto talaga. Yeah? Okay, tuloy natin. Hindi po ba tradisyon yan? Parang di yata nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magbalasang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi. Hindi po pinagdiriwang kung hindi inaalala lamang po. Ayan, tama po ba ako? Nako. Ibang problema na naman yan. Bakit? Hindi daw ipinagdiriwang pero inaalala lang. Tama ba yon? Hindi ipinagdiriwang, inaalala lamang? Luhi ka ba talaga yon, mga kapatid? Hindi ipinagdiriwang, inaalala lamang. Ang pahayag na hindi ipinagdiriwang ang kaarawan at kamatayan ni Felix Manalo, kundi inaalala lang, ay salitang iniba. Pero, ang gawain ay pareho, di ba? Pagdiriwang versus pag-alala. Parehong may seremonya yan. Kung ito'y inaalala lamang, bakit may nakatakdang pizza taon-taon? May espesyal na programa, may mga paghahanda, may mga mensahe, may mga parangal. Mayroon pang medalya noon pa ni Felix Manalo. May pagbibigay din ng personalidad ni Felix Manalo. So sa praktika, mga kapatid, iyan mismo ay definition ng pagdiriwang. Ang pagkakaiba lang, yung terminolohiya. Di po ba? Okay. Tuloy natin ang ating pagtalakay dito. Ayan. Kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magbalasang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi, bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan katoliko din. Ayan, yun po yung sinasabi kong ibubulgar niya. Ito po ba'y pagbubulgar pa o naiintindihan nyo din po mga mahal nating manunood at kapatid sa Iglesia Katolika? Ayan. Yun po ay tinatawag na, ano sabi niya, ano yun?
ni Felix Manalo, ay ipinagdiwang din nila. Kahit Pakinggan niyo po, pakinggan hindi niyo po po. ba tradisyon yan? Parang di yata nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magbalasang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi bawal. Hindi yan. Apostolic tradition, kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun, Okay, prestigious belief. Prestigious. Ang binanggit ko, superstitious beliefs. Ang binanggit at isinulat naman Miss Japina, Belief. prestigious belief. Oh. Ang layo, di po ba? Prestigious belief versus superstitious belief. Pamanhiin. Maling pagbigkas, maling pagbaybayan. Ang tamang termino sa English, superstitious belief. Hindi po prestigious belief. Superstitious, ito'y may kinalaman sa tinatawag na pamanhiin. Yung paniniwalang walang sapat na batayan at walang ebidensya. Hindi naayon sa turo ng simbahang Katoliko. Yung salitang prestigious beliefs, hindi yan umiiral kahit sa Standard English Dictionary, di ba? So, fallacy ang paggamit ng termino. Ang ginawa ay isang uri ng tinatawag na appeal to sophistication, mga kapatid. Bakit? Ginawang mukhang, ayoko na lang. Para bang gusto lang ipalitaw na alam talaga niya. Pero ang layo naman, di ba? So, yung termino, iniiba. Napakalinaw naman ang pagbigkas ko. Superstitious beliefs versus prestigious belief. Okay. Ituloy natin mga kapatid. Ituloy natin. Okay? Ang pagwawalis po pala ng gabi o tinatawag sa Tagalog na pamanhiin, sa Katoliko daw po ay bawal din, sabi ni brother ha, ito po yung nagsasalita. Ayan, ito po yung nire-reaction na natin. Sabi po niya, ang pamanhiin ay, tawag po sa English ay prestigious belief. Okay? Prestigious belief. So, bawal din daw po pala to sa Katoliko. Ang pamanhiin, imposible naman kung di niya alam ang term sa English. Hindi yan prestigious belief. Ang pamanhiin ay superstition. Superstitious belief. Actually, nung napanood ko po itong video na to, ngayon ko lang po nalaman na bawal po pala ito sa Katoliko po. So, at least, alam na niya, no? Na ang pagkakaroon ng aral kaugnay sa pamanhiin, bawal talaga yan sa aral ng simbahang Katoliko. No? Catechism of the Catholic Church, number 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. So, tuloy natin siya. Ano ang kanyang komento dito? Kasi akala ko po, ang mga Katoliko naniniwala talaga doon dahil yun nga, iba't iba tayo ng paniniwala Maraming na biktima sa maling akala. ay hindi bawal. Pero dito sa sinasabi ng debater po ng Katoliko o ng ito nga po ay pinagbabawal din daw po sa inyo. Tanong ko po, pinagbabawal po pala sa inyo. So bakit ang dami pala ng mga kapatid natin sa Katoliko na siguro hindi alam na pinagbabawal? Tanong ko lang po, hindi po ba nagsisimba? Okay, kung ikay nagsisimba sa INC, di po ba bawal banggitin sa INC ng ating Panginoon Jesucristo ay Diyos anak? Di ba? Pero bakit hindi mo yan alam? Kung nagsisimba ka, bakit binanggit mo? Sa agrumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Eh, sila ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yun Diyos Anak? Sino? Yun.
hindi yan aral ng ANC. Di mo ba alam na ang salin na ito na ginagamit ng ministro pero iniwasan nila yung binasa mo? Pero binasa mo, isinapubliko mo. So, ganon din ang tinatawag mong prestigious, yung superstition belief, di ba? Ang pagkakaroon ng maraming Katoliko, hindi alam, lalo na hindi alam yung aral, kaugnay sa pamanhiin, ay hindi yan patunay na pinapayagan ng simbahang Katoliko. Tulad sa pagbanggit nimo sa Juan 1:18, hindi yan ibig sabihin pinapayagan ka ng mga ministro yan dahil binanggit mo. O balikan natin ang pamanhiin. So, yung mga Katoliko na hindi alam ang katuruan na bawal pala ang pamanhiin, ang kahulugan diyan sa katisismo mismo ng simbahan at pananampalatayang Katoliko, ibig sabihin, hindi nila pinag-aralan ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Kaya, kung hindi nila yan pinag-aralan, hindi nila alam, hindi din isinabuhay. Di ba? At hindi yan ibig sabihin na kamalian ng simbahan at kamalian ng doktrina ng simbahan. Dahil alam naman natin, mayroong mga tinatawag na nominal Catholic. Tulad sa pagbanggit natin, ang pagtalakay natin kahapon ang artistang si Victor Nere, di ba? Matagal na siyang gustong masagot talaga ang kanyang mga katanungan. Ang problema lang, doon siya nakalapit sa INC. Oh. So may tinatawag na nominal Catholic, mga Katoliko lamang sa pangalan. Mga lukewarm Catholic. Pero mayroong mga tinatawag na practicing Catholic, aktibong nagsasabuhay sa aral ng simbahang Katoliko. So ang pamanhiin ay kadalasang nanatili sa mga tao na naniniwala sa pamanhiin. Lalo na yung hindi mga nagsisimba, hindi nangungumpisal, at kahit nga sa mga nagsisimba at mga nangungumpisal, lalo na pag New Year, daming mga pamanhiin, di ba? So, mas naniniwala sila sa tinatawag na may mga Katoliko talagang naniniwala sa mga tinatawag na tradisyong kultural kaysa doktrina at aral ng simbahang Katoliko. Hindi yan kasalanan ng simbahan kung hindi sinusunod ang itinuturo ng simbahan, di ba? Okay. Tuloy natin ang sabi ni Miss Japina. Dito. Okay. Mawalang galang na po. Kasi kung nagsisimba o talagang nakikinig ng aral pagka kayo ay nagtuturo, dapat alam nila yon. Dapat Okay, baka nasa linya na si Bro Jando. Bro Jando? Okay, dahil mahaba pa itong rebuttal na ito, balik na sa inyo. Ha? Ipagpatuloy natin? Sige, ipagpatuloy natin. May tanong dito na sa live, sa ano natin. Oh, may tanong na umano. Pero maganda para kay bro, mukhang nakikinig siya ngayon sa'yo, para sa'yo yata to. Sabi rito, sabi niya, nakaliligtas po ba ang relihiyong Romano-Katoliko? Dito sa live niyo yata sa Punto por Punto o sa Kabag. Parang may ibang sekta. Sasagutin natin yan. Bisita tayong... Ipagpatuloy muna natin. Sige. Ituloy muna. Konting oras na lang yata yan, no? Nung sabi ni Miss Japina, sa argumento ko po, brother, ayan. Yun po ay tinatawag na, ano sabi niya, ano yun? Si Felix Manalo, ay pinagdiwag din nila. Kahit pamanhiin ay kadalasang nanatili na mismong si Miss Michelle Japina ang nagpahayag na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Ngunit, ano nangyari? May isang INC member na nag-comment sa parihong live na hindi raw si Felix Manalo ang nagtayo sa INC. Kaya, bigla niyang binago ang kaniyang pahayag.
No? Huling sugo si Felix Manalo. So kung si Felix Manalo ang nagtayo ng INC ayon kay Miss Jovina, bakit may INC mismo na nagsabing hindi siya ang nagtayo na nag-comment sa kanya? Kung hindi si Felix Manalo ang nagtayo ng INC ayon sa commenter mismo, edi mali ang pahayag ni Miss Jovina sa live niya na nagkakasalungat ang aral at paliwanag sa mga miyembro ng INC dito. Hindi ito issue ng opinion, kundi basic historical claim. Sino ang nagtayo? Kailan nagsimula? Bakit hindi iisa ang sagot ng INC member kung si Felix Manalo ba ang founder? Ang kontradiksyong ito mga kapatid ay malinaw na ebidensya na walang iisang malinaw na tindig ang INC pagdating sa usaping sino ang tagapagtatag, di ba? Kapag nag-iba ang sinabi ng isang kaanib versus isang kaanib, miyembro versus isang miyembro, ang resulta nagkaroon ng kalituhan at kredibilidad na issue mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin pareho silang tama. Isa lang ang pwedeng tama. At hindi din parehong silang mali. Di po ba? Okay. Yung correction ni Jopina na sa live na hindi taga pagtatag si Manalo, kundi huling sugo lang si Felix Manalo, edi self-contradiction yan. Pagbawi sa kaniyang pahayag. Kung sa una ay malinaw ang sinabi ni Miss Jopena na tagapagtatag ng INC si Felix Manalo, tapos biglang binawi niya yung sinabi niyang huling sugo na lang. Ito ay hindi simpleng paglilinaw kundi pag-amin na mali ang unang claim. Sa ganitong rebuttal kaugnay sa doktrina, yung pagbabago-bago ng posisyon ay indikasyon yan ng kahinaan ng argumento. Ang biglaang koreksyon ay nagmukhang damage control yan. Kapag pinupunto yung kasaysayan, malinaw talaga. Kahit sa Pasugo Magazine, tagapagtatag si Felix Manalo. Ang doktrina nag-iiba mga kapatid, depende sa tanong ay hindi matibay na aral, kundi reaction lamang sa kritisismo. Di po ba? Oh. Ngayon, ituloy natin ang kanyang komento. Tama po kapatid, walang masama magdiwang ng kaarawan. Ang masama ang magdiwang ng Pasko. Nako. Ayan. Ayan. Pero ako po, nababasa ko lang po yung Ay, dito muna. Kung ang kaarawan ay hindi doktrina, yun naman talaga ang opisyal nila. Ang kaarawan, hindi doktrina, pero pwedeng ipagdiwang. Yung Pasko, hindi doktrina, pero hindi pwedeng pagdiwang. Nagkaproblema tayo dyan. Ang hindi doktrina, pwede palang ipagdiwang. Bakit pa ang Pasko, hindi doktrina, hindi pwedeng ipagdiwang? Okay, tuloy natin. comment na yan, pero wala po akong tawag dito, wala po akong against kung ano man ang relihiyon natin dito, ano. Pasaway ka naman, Kuya Conrad, dahil wala na akong live dito. Sige, ikaw na mag-live dito. Manood ka na lang dyan, makinig ka na lang. At ano lang naman to tawag dito, makipagkwentuhan ka dyan, malay mo, wala kang ginagawa ngayon o trabaho, o di ba? Ngayon ko lang naman nagpakita sa channel ko, at least, di ba, na may natutunan ka din. Pabawal ng simbahan Katoliko din. Malinaw na yan sa katikism. Pakinggan nyo po sabi po ng tawag dito, debater ng Catholic, ito pong si brother, ay bawal daw po pala sa inyong mga Katoliko, okay, sa mga mahal nating mga kaibigan at kababayang Katoliko, ang tawag dito yung tinatawag nating mga pamanhiin. Kasi po sa amin sa INC, bawal po talaga kaming maniwala sa pamanhiin. Sa Katoliko din daw po pala, tinuro po pala yon at bawal din daw po sa inyo. Ibig sabihin, madami po pala ang mga mahal nating kaibigan na Katoliko na hindi nakakaunawa o hindi sumusunod. Tanong ko lang po. Hindi po ba tradisyon yan?
Pakinggan niyo po ah. Tunay na paniniwala sa ang tunay na aral daw. Ayon sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal. O, therefore, biblikal. Na ibalik natin sa kanila ang argumentong ito, mga kapatid. Halimbawa, hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo na tuwing kaarawan ni Felix Manalo, sulit tradisyon, kundi tinatawag niya sa first. Hindi po ba araw ng kamatayan ni Felix Manalo ay ipinagdiwan din nila kahit kay Garanik. At nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magwalis ang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi bawal. Hindi yan apostolic tradisyon, kundi tinatawag niya superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan katoliko din. Malinaw niyan sa Catechism of the Catholic Church, 2130, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tapos yan, may mga bawal din yung Nadinig niyo po ba mga mahal nating kapatid sa Katoliko? Sabi po nitong debater niyo, ayan, pakinggan niyo po ah. Tradisyon pala, yung magwalis ng gabi bawal. Hindi yan apostolic tradisyon, kundi tinatawag niya superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan katoliko din. Malinaw niyan sa Catechism of the Catholic Church, 2130, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. tapos yan, may mga bawal din yung maligo pag may patay. O, bawal maligo. Pag may patay, pamanhiin yan. No? Talagang bawal talaga sa simbahan katoliko na maniniwala sa kanyang pamanhiin. Dahil, occultism yan, superstitious beliefs. Ano pong sabi ng debater? Ayan, sa mga mahal nating kapatid sa Katoliko, pasensya na po. Ito po kasing debater nyo yung nagsabi na bawal daw po sa Katoliko ang prestigious belief. Superstitious beliefs yan. No? Bawal. At kahit pa sinabi ko yan, hindi yan ibig sabihin bago lang yan naaral.